So sabi nito ni Baste, pinagtatawanan niya itong ginawa ng Pangulo eh. Sabi niya, hindi niya hahabulin. Kinasuhan na yan sana kung talagang totoo yung sinasabi niya. So ibig pong sabihin, to cut it short, etong ginagawang ito ni PBBM, may ingay lang gaya rin sinasabi naman ni Topacio. Attorney Topacio. 'Di ba? Yung magaling nilang abogado. Lahat ng kliyente nasa kulungan. Sabi ni General Torre. Oh. Anak ng putya, hindi po pwedeng basta-basta kang magkakaso. Kailangan mo ng may case build-up. Kailangan mo ng may investigation para ito yung magiging basehan. Now, bakit tipong inaabsuelto na ni Baste yung mga kurakot ng mga kongresista? Pati yung mga mga contractors. Siguro inaalala nito baka ang mangyari magkaungkat-ungkatan, 'di ba? At talaga namang mauungkat. Alam nyo, ako sa tingin ko, no, totally 5,500 lang naman yung hinahanap or 9,000 sabihin na natin na flood control projects ang hinahanap dito. Hindi naman po yan kailangang isa-isahin lang eh. 'Di ba? Makikita mo na yung pattern. Alam na po ng marami ano ang pattern dito. Then, ang tanong, nasaan yung flood control projects nung tatay niya? For 6 years completed. Ang total number is 13,917. Nasaan yun? Isa lang ang alam ko na very effective. Yun pong Upper Wawa Dam. Na si PBBM nag-ribbon cutting doon. Ang nagpagawa noon, proyekto yan ni Razon. Part yata yan ng build, utang. Si Razon yung gumastos doon, yung korporasyon niya noong panahon ni Duterte. Way back 2017, nagsimula na magbayad yung mga tao ron sa mga residente ng ilang sityo, yung mga residente ron, yung Inigan, nakalimutan ko na yung iba, yung natandaan ko ron eh. Narating ko na rin dati yan, diyan sa may Montalban, nung uso pa yung balsa-balsa dati doon, ngayon di makina na yung mga bangka. So maraming pinaalis doon. Lahat yun binayaran hanggang 2021, nagsimula na yung construction noon. Ano yun? Oo nga. Walang imbasti ito eh, no? At saka, isa pa, mauungkat po dito. Kasi pagkatapos po nitong mga to, tandaan nyo, ini-investigate nila is 2022. Di ba? Hanggang 2025. Iimbestigahan din po yan pababa. Dahil kung 2022, damay po agad rito, ito pong proyekto ng kapatid niya, ni Congressman Pulong. Nasaan napunta ang 51 billion. Mauungkat po yun. Inuna lang po sa pattern na ito, inuna lamang po ng Pangulo ang paglilinis sa kanyang sariling bakuran. Tama nga naman po. Bago ka nga naman tumingin sa kasabihang Pilipino, di ba? Bago ka naman tumingin, pumuna sa mata ng iba na may muta, ganyan, o anong depekto sa itsura niya, sabi, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka mamaya isang malatroso ang nakabara dyan sa paningin mo. Di ba? Tingnan ko lang kung ano reaction nito pagka iniimbestigahan na yung kapatid niya dahil hindi ho nararamdaman din sa Davao City yung flood control worth 51 billion pesos. Ay ganun po. Kaya nga